Ang dami nito. Siomai na lang natitira. Kita nyo. May sili ano. Ayan o. Kwek-kwek, proben, calamares, yung mga isasaw sa suka. Yung sabay-sabay kayo nagsasawsawan dun mga boss. O, isang agat mo ng calamares, sawsaw mo ulit. Sabay-sabay kayo magsawsawan dun. Ayan, hinarangan ko yan ng upuan o. Ayan o, solid o. Ano yan? Hindi lang yan. Oh, ano to? May parcel. Kamusta mga boss? Arating ko lang. Pipilay-pilay pa ako. Bira. Kakauwi ko lang mga boss. Galing akong Freshmart. Wala akong part-time ngayon eh. Bigla sumakit yung ano ko. Pagkahubad ko ng sapatos. Yung sa bandang kanan ko na paa. Sakit. Talaga bang ganito na pag nagkakaedad ka na? Naglalabasan na yung mga masasakit sa katawan natin, ano? Hindi naman to gout eh. Biglang sumakit. Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Biyernes dito sa amin sa Canada. At alas 3 na pala ng hapon. Ay buhay. Sabi nga nung kasama ko, another day, another dollar. Yan. Sa tuwing kami ay mag-out na sa aming duty. Hindi ako magluluto ng ulam ngayon mga boss kasi nung isang araw may in-order si Mrs. na siomai. Ang dami nun. 2 araw na namin kinakain. So ngayong araw na to, darating yung anak ko. Paborito niya yung siomai mga boss. Pero nauna na kami ni Commander. Binawasan na namin. Saka talaga mga boss, pag tinutuong ko, pambihira. Anak ng tipak lang yan. Ang dami nito. Siomai. Ito na lang natitira. Kita nyo. Ang dami niyan. Puno yan. Siomai. Ito yung sausawan. Ito nyo. May sili ano. Ayan o. Diba? Sarap. Tapos may lemon. Nahilig kami sa siomai. Sa mga street foods mga boss sa madaling salita. Kwek-kwek, proben, calamares, ayan. Yung mga isasawsaw mo sa suka. Yung sabay-sabay kayo nagsasawsawan dun mga boss. O, isang agat mo ng calamares, sawsaw mo ulit. Sabay-sabay kayo magsawsawan dun. Di ba yun ang masarap doon mga boss? Yun ang nakakamiss doon sa amin sa ano eh. Sa Calamba. Shout out sa mga taga Calamba. Ayan. Sa may palengke, crossing. Nandun yung masasarap. Magkakatabi sila doon. May papakita ko sa inyo mga boss. Kagabi ko to na po na eh, kaya hinarangan ko na agad. Kasi baka maka-aksidente mga boss. Baka mamaya mabagsakan ako. Yung misis ko, yung anak ko, lalo na sa gabi. Ito nga pakita ko sa inyo. Taas ang loob ko no. Yung magano. Ayan no, tignan nyo. Ayan, hinarangan ko yan ng upuan no.
Ito yung basurahan namin. Ayan, oh. Solid, oh. Ito nyo yan. Ang bigat niyan, mga boss. Solid na yelo. Yan, pagbukas mo ng gate, pagpasok mo dito, babagsak yan sa ulo mo. Yun ang kinatatakot ko eh. Oh, tanyo? Ang lapad niyan. Hindi lang yan. Etong isa, hindi namin to inaalala eh. Yung bubong namin dito. Etong, malaking yelo dito. Tingnan nyo. Ayan, oh. Sira na yung alulod namin dyan, oh. Yung isa namin katrabaho sa 7-Eleven. Kaninang umaga, nag-message siya sa akin. Lang, tanggalin ko lang to. Tinatanong niya ako kung may pasok ba daw ako sa aking full time. Sabi ko meron. Ang labas ko pa ay 1:30 pero wala akong part time. Sabi niya hindi ako makakapasok ngayon. Sabi ko bakit? Sabi niya na nadulas ako palabas ng bahay namin. Delikado dito kapag winter, yung black ice talaga. Bukod sa sasakyan mo, sa kalsada, eh yung paglalakad mo naman sa tabing kalsada o papunta ka ng store, lalakad ka. Kaya yung mga sapatos dito, yung mga boots dito, meron silang mga, parang mga spike na pako. May nabibili dito nun eh. Ilalagay mo yung sa sapatos mo. Para pag-apak mo sa madulas na yelo, kakapit yun. Tayo sa harap. Oh, ano to? May parcel. Bigay ko muna sa loob yung parcel. Baka saan ako yun? Ayan, ito na lang patak. Ayun oh, meron pa rin konti. Pero dito wala na. Ayan oh, wala na. Saka dito wala na rin oh. Ito ang gusto ko mga boss ko. Yan o. Gusto kong kulay ito. Ganda no. Masaya na ako niya mga boss pag nakikita kong kumakain yung mga alaga. Tara mga boss, balik na tayo sa loob ng bahay at medyo malamig dito.
Tingnan nyo. So, magtiklop naman ako ng damit mga boss. Ganito yung ginagawa natin pag walang part-time. Sa bahay lang tayo. Maglaba, maglinis, magluto ng ulam. Yan. Yan yung ating routine kapag wala tayong part-time. Sa bahay tayo. Pero kapag mayroong mga nagyayaya sa atin, ganyan, maayos-ayos. Siyempre, magkikita kita yung mga Pilipino, may konting, alam niyo na, konting inom, tapos kainan. Isa yun sa mga maganda dito sa aming town. Kasi medyo marami na nga kami mga Pinoy dito. So, pag talaga may okasyon, pinapupunta talaga, iniimbitahan yung mga kababayan natin dito. Magtiklop naman tayo mga boss.